tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. Maganda umaga po sa bawat. Sa minsan pa po natin palakpakan ng ating Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, purihin ang Panginoon, buhay ka pa. Amen. Alive and kicking. Lumalaban. Amen. Praise God. So malapit na po mag-bear. No? Malapit na lumabas si sumisilip na si Jose Marichan. Ay mga ninong at ninang dyan, ha? Welcome po sa ating first service. Welcome po sa ating mga VIP, sa mga invites. Amen. Sino po yung mga first-timers natin? Mga in-invite. Second-timers, taas ang kamay. Welcome sa Jagia. Sa Jagia, may kapamilya ka. Amen. Hallelujah. And yung mga kapatid po natin from the outreaches, mula sa Batanes hanggang Mulo. Mula sa Montindilaw, Akogyo, ano pa ba? Manila East. Meron na po tayong outreach sa Manila East. For you to know, sa El Dorado, siyam yan eh. Sa Estrella and Salpacan, La Loma, meron na din po. Sa Pasig, meron na rin. Floodway, meron na rin. Hallelujah. Amen. And eventually, we are praying that these outreaches would become a daughter church. Amen. Because the Great Commission of God we will go and make disciples of all nations. Amen. Kaya po patuloy tayo nagre-raise up ng mga leaders and mga pastors, mga disciples who love the Lord, who are willing to obey God. Yung mga pina-pray po natin mga anak natin, panalangin natin, una sa lahat ay mahalin nila si Lord ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at lagi nilang pipiliin na mahalin ang Diyos at sumunod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ngayon pong umaga, I would like to share to you another, hindi na po ito bago, madalas ko itong na-share. Siya po ay napakahalaga sa buhay natin. Amen? Siya po ay very prominent sa ating buhay, especially sa ating. Bago tayo na born again, nandyan na siya. Kumilos na siya sa buhay natin. That's why we are convicted to surrender ourselves to God, to repent from our sin because of Him. Siya din po ay ang pangako ng Diyos. Pangako ni Jesus sa atin. Pero most of us, hindi natin siya na-acknowledge. No? Of course, through Him, we are able to know Jesus. Through Him, we are able to surrender ourselves to Jesus Christ, to understand the blood of Jesus, no, the work of the cross. And He is you have the idea, the Holy Spirit. Yan, the Holy Spirit. Noon, bago pa lang po akong Kristiyano, parang pag sinabing Holy Spirit, parang boring, di ba? Kasi hindi naman siya bukang bibig ng mga tao. Pero siya po ay pangako ng ating Panginoong Hesus. Bago siya bumalik sa Ama, sabi niya, huwag kayong malungkot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na malungkot. No? Alam niya kasi na mararamdaman nila, they will feel like an orphan. No? Wala na yung master nila, wala na yung teacher nila, wala na yung leader nila. So malulungkot sila, matatakot sila. Sabi ni Jesus, they were comforted, huwag kayong matakot because I'm gonna give you another comforter. And that is the person of the Holy Spirit. The Holy Spirit is not just an influence or power na parang ang bato ni Darna, nalulunukin mo pag kailangan mo ng kapangyarihan. He is a person like the person beside you. Siya ay may pakiramdam. Siya ay nagko-communicate. That's why we can talk to Him. We can speak to Him. And He also speak to us.
Kaya lang, many times, hindi po natin siya nare-recognize. Pero many men of God, and women of God, they became powerful and successful, no, because of their relationship with the Holy Spirit. One of them is David Yonggi Cho. Yung pastor natin sa Korea, na may pinakamalaking congregation. Si David Yonggi Cho po ay nag-start siya, payat na payat, may TB, may tuberculosis. He was a Buddhist, no? And mahirap talaga sila kasi Korea, 'di ba? Mahirap pa ang Korea noon eh. Mas mahirap pa talaga sila sa atin. And na-born again po siya through his sickness, na nagkaroon siya ng TB, and naging lingkod siya ng Panginoon. Kaya na mahirap pa din siya, frustrated siya sa ministry, no? And the Holy Spirit revealed Himself to him. In-acknowledge niya ang Holy Spirit, kinakausap niya. No? And the Holy Spirit is the one that directs his life. The Holy Spirit is the one that directs his ministry. So sa atin po, sa buhay natin, may pangako ang Diyos. No, marami tayong kiniklaim na pangako, katulad ng yayaman tayo, gaganda tayo, magkakaasawa, di ba? Magkakaanak. We have a lot of promises na kiniklaim po natin. Pero yung promise ng Panginoong Yesus na banal na spirito, yan po yung hindi natin na nakiklaim o nagmamanifest sa life natin. Kasi pag sinabi Holy Spirit, mas marami tayong gustong i-claim na di ba? Gustong mangyari sa buhay natin. Pero when we have the Holy Spirit, we have everything. Amen. When we have the Holy Spirit, we have the direction. When we have the Holy Spirit, we have the purpose. And one illustration po na makikita natin, ito na tutunan ko sa isang pastor, sa John chapter 5 verses 1 to 15. Hindi ko na po siya babasahin. Pero alam niyo po ito na isang mama na lame. Ano yung lame? Pilay. No, hindi makalakad. Both of his legs. Pinanganak siyang lame. For many years, a layman for many years, he was waiting for a man's help to get healed in Bethesda. Ito yung sa pool of Bethesda. Yun yung naalala nyo yung nag-i-stir up ang anghel, no, ng pool. Pagka ini-stir up yan, nag-uunahan na sila na tumalon. Kung sino unang makatalon, gagaling. No? So, isa siya doon, yung layman. Kaya lang, dahil nga sa isip niya pilay siya, hindi siya makatakbo, pag unahan siya, malagi may nauuna sa kanya. And one time, na-encounter niya si Jesus, pumunta sa kanya si Jesus, pumunta doon sa pool of Bethesda. Sabi niya, you want to get healed? Sabi ng layman, I cannot. Sabi niya, imposible kasi every time na mag-stir up yung pool, hindi ako makatakbo. Walang bumubuhat sa akin. Sabi niya, walang tumutulong sa akin pumunta doon sa pool of Bethesda. Nag-iintay siya na may bubuhat sa kanya. No? So, sabi ni Jesus, get up, pick up your mat, and walk. So, ang ginawa ng layman, tumayo siya at kinuha niya yung mat niya and nakalakad siya. So, many of us, many Christians, itong layman na to, meron siyang legs. Kaya lang, hindi niya nagagamit. Tama? Many Christians like that, dun sa layman na to, we have legs, but we have no power to walk. Kaya matagal na tayong Kristiyano, but we have no power to walk in Christ. Why? Because we do not recognize the Holy Spirit. And alam niyo po, ang pagbabago ay hindi po natin kayang gawin mag-isa. We need the Holy Spirit. We need to have a relationship with the Holy Spirit. We need to be dependent on Him. Katulad po natin, paano kayo nakarating dito sa church? Naglakad. Tama? No? Because of, you have 2 legs. So, same with us, we have the Holy Spirit. Para po tayo makalakad,
in our Christian life victoriously, we need the Holy Spirit so that we can walk, so that we can obey. Amen. Kaya sabi, di ba, sa Zechariah 4:6, it's not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Amen. We can walk in obedience. Kung ano yung inuutos sa atin ng Panginoon, mahalin mo yung asawa mo, maglingkod ka, mag-evangelize ka, sumunod ka sa magulang. Tama? Maraming inutos sa atin to walk in obedience to God na hindi natin nagagawa kasi ginagawa natin ng sa sarili natin at minsan ay naghihintay tayo ng tulong ng iba. Katulad ng lame men. That's why we often blame other people. Kasi yung nanay ko, yung tatay ko, no, yung kaklase ko, sino mang taon, hindi kasi nila ako tinulungan eh. Pinabayaan kasi nila ako. No, yung leader ko, hindi ako pinalo up. Pakibuksan nga. Katulad niyan. Oh, may legs. Buti na lang, may legs si Katrina. Diba? So, we have legs but we have no power to walk. To walk in obedience, to walk in power. We have the Holy Spirit but lame in our Christian life. Yun. No? Kasi, ang focus natin ay sa ating sarili para mapagtagumpayan ng mga bagay-bagay at magawa ang bagay-bagay. Pero hindi natin magagawa ng tayo lang. We need to have the Holy Spirit. So, bibigyan ko po kayo ng 4 na bagay, 4 things, 4 ways to walk in the power of the Holy Spirit. So, what do we have that is so powerful? Ano yung meron tayo na napakamakapangyarihan that would help us walk in our Christian life? Ano yung meron tayo para makatulong sa atin na makalakad po tayo sa ating buhay Kristiyano? Yet, we remain lame, nananatili tayong lumpo because we choose to depend on the help of other people rather than the help of the Holy Spirit. Mas nagde-depend tayo sa tulong ng ibang tao kesa sa tulong na ino-offer ng banal na Espiritu. Mas nagde-depend tayo sa tulong ng leader natin, ng pastor. Hindi ko naman sinabi huwag tayong humingi ng tulong, no, sa leader or sa pastor. Pero not 24/7 kasama natin sila. And may mga time talaga na wala talaga sila. Tama? Pero meron tayo na 24/7 kasama natin. Katulad ng legs mo, 24/7. Hindi naman yan detachable, di ba? Pag kailangan mo, tsaka mo lang ikakabit. Pagka hindi mo na kailangan, ay, diyan ka lang muna. Di ba? Ang Holy Spirit, 24/7 available sa'yo. You can talk to Him. When you are weak, you can talk to Him. Hindi lang sa panahon ng malakas ka, tsaka Kanya kakausapin. Kahit sa panahon ng mahina ka, pwede mong kausapin ng banal na Espiritu. Lalo nang kailangan mo natin ng banal na Espiritu kapag mahina tayo. Amen? Kaya nga, di ba, pag may sakit, sabi, anak, o ano kaya, darling, tumayo ka naman dyan. Diba? Hindi, tumayo ka, maglakad-lakad ka para ma-restore ang lakas mo. Tama? Diba? Kaya nga, pagka may sakit, kailangan magtatayo. Lumakad, mag-exercise. Same din, kung mahina tayo, no, we need the Holy Spirit. We need the power of hindi tayo tataboy ng Holy Spirit. Kausapin natin siya. No, paano ba maging mabuting asawa? Paano ba maging mabuting anak? Kasi minsan ang banal na Espiritu ay kino-confine lang natin sa ministry. Pero ang Holy Spirit ay kasama natin siya 24/7. Kung ikaw ay negosyante, kausapin mo siya, paano ba ako magnenegosyo ng tama? Ng effective. Magbigay ka ng creative. Tama ba? Creativity. ng idea sa aking negosyo. Bilang estudyante, you ask the Holy Spirit. Amen? Di ba sinabi ni Jesus, sabi niya, kayong mga tatay, pag humingi ang anak nyo ng isda, hindi nyo bibigyan ng ahas.
Pag yung mga anak nyo humingi ng tinapay, hindi nyo bibigyan ng Scorpio or alakdan. Bibigay nyo kung anong kailangan niya. The Lord challenged us, ask the Holy Spirit. Ako pa na ama nyo na gusto kong mapabuti kayo, alam ng Diyos. Alam niya kung anong kalagayan natin. It's hard to be human without the Holy Spirit. I tell you, mahirap pong magpakatao kapag wala ang banal na Espiritu. Amen. Kaya nga si Adan, di ba pinorma siya? Pero nung pinorma siya, kumilos ba siya agad? Hindi. Kahit formado na, buo na yung katawan niya mula ulo hanggang paa. Ano ang ginawa ng Diyos? Hiningahan siya. Sabi, di ba hiningahan? He received the breath of life. The ruah, the breath of life. We need the breath of life. We need the Holy Spirit. We cannot live victoriously in this life without Him. Ang mangyayari lang, up and down tayo, pero hindi hindi tayo nakakarating dun sa destiny and design ng Lord. Kaya parang lagi tayong kawawa. So, we remain lame because we choose to depend on the help of people. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yan, kapatid. Na magdepende ka sa tao. Dumepende ka sa banal na Espiritu. Amen. Tumigil ka na rin na magdepende sa sarili mo. Amen. Kasi alam niyo, pag nakadepende po tayo sa ating sarili, maubos ka rin eh. Mafo-frustrate ka kasi tayo limited and we are not perfect. But we have the Holy Spirit. Amen. So let us stop choosing to depend on waiting for the help of people. Paano kung wala nga dumating na tulong? Walang magpalakas, walang mag-encourage. Tama? The Holy Spirit, He is omniscient. He is one of the triune God. Ang katangian ng banal na Espiritu, omniscient, omnipresent, omnipotent, all-knowing, lahat alam niya, all-powerful, lahat kaya niyang gawin, at omnipresent, He is always present, He is always available. Hello? Mas mabuti pa yan. Mas kailangan natin ng banal na Espiritu kaysa sa asawa natin. Sabi si Pastora Sarah, markit wala na si Pastora Alan. Hindi ko sinabi, hindi nyo na kailangan ng asawa nyo, pero mas kailangan natin ng banal na Espiritu. Hindi ka magiging mabuting asawa kapag wala ang banal na Espiritu sa'yo. Oy, yung mga may asawa dyan. Yes! Amen. Tingnan mo yung asawa mo. Mas kailangan ko banal na Espiritu kaysa sa'yo. Alam mo na yan. Amen. Without the power of the Holy Spirit, ang relasyon yung mag-asawa, hindi yan mag-work out. Dahil ang Holy Spirit nagbibigay ng wisdom. Nagbibigay ng power. No, nagbibigay siya ng idea. Paano ba ako magiging mabuting asawa? Pagluluto ko, hindi ako marunong magluto. Di bibigyan ka ng wisdom ng Lord. Paano ka magluluto? Amen. We need the Holy Spirit. He's a person. He is our teacher. He is our advocate. He is our comforter. He is our everything. Madaming natutuwang mga mister ata. Ganon din naman sa mga mister, di ba? Amen. Bibigyan ka ng wisdom kung paano mo mahalin ang asawa mo. Lagi nakasahod. Okay, let us read John chapter 16, verse 13. Sabi po dyan, and hanggang 15. Let us read. But when the Spirit of truth comes, sabi nyo, Spirit of truth, that's the Holy Spirit, He will lead you into all truth. You see, we need the Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ang magre-reveal at maglilid sa atin sa katotohanan, sa tama. He will not speak in His own words. He will speak only what He hears and will tell you what will happen in the future. Ipapaintindi ng Holy Spirit sa atin kung ano ang mga mangyayari. Kung ano mangyayari sa buhay mo.
Bibigyan ka ng pangunawa ng Panginoon. Kaya sa decision making, ang banal na Espiritu kailangan natin. Dahil i-reveal niya kung ano yung mga mangyayari sa susunod. Amen? Bibigyan ka niya ng wisdom, ng understanding. And sabi dyan, the Spirit of truth will bring glory to me. Jesus is speaking here. The Spirit of truth will bring glory to me by telling you what He receives from me. So, i-reveal niya. Ang Holy Spirit ay magbibigay ng revelation sa atin. At mas ipapakilala niya si Jesus sa atin. Kung sino siya. Kaya pag may problema ka, halimbawa, wala kang pera, pinansyal ang problema niya, ipapakita niya na si Jesus ang provider. Ikaw ay nagkamali, nagkasala ka, ipapaintindi niya that Jesus is your Savior. He is your Redeemer. Amen. Kapag feeling mo alone ka, nag-i-emote ka, ipapaintindi sa'yo ng Holy Spirit, Jesus is your friend. He will gonna reveal Jesus to us. Sabi, and all that the Father has is mine. That is why I said that the Spirit will tell you what He receives from me. Sasabihin ng banal na Espiritu sa atin kung ano ang plano ng Diyos sa Kanya. Kaya nga, pag may ganong revelation, matututo tayong magsumunod. Bibigyan tayo ng power ng Holy Spirit na sumunod. Amen? Ano sabi sa Acts 1:8? It says, you will receive power when the Holy Spirit will come upon you. Say power. Kaya ang title natin, Life in the Spirit. Walking in the Spirit is living in power. Amen? Hindi lang tayo mabubuhay ng nag-survival lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang survivor. Conqueror ka. Amen? You will do greater things. Hallelujah. Palalakasin tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kaya nga meron tayong magagawa na dati hindi natin nagagawa. Yung mga imposibleng bagay ngayon ay magiging posible. Amen. No, dati mahiyain ka. Katulad ni Chester dito. Yan naman si Chester lagi kung example No? Dating dating pasaway. Dating nawawala at nagwawala. Di mo sukat akalain. Ngayon, leader na ng isa sa mga outreach. Paano niya nagawa yon? It is the power of the Holy Spirit. Kasi kung sa Kanya lang, knowing Him in His past. And, diba kahit hindi sa past natin, alam natin ang kakayanan natin. Amen? Kung hanggang lang na mahiyain tayo, tama? No? At timid tayo. Pero the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit enables us. Ang tawag doon sa enablement na yon ay anointing. Sabihin nyo nga, anointing. So we need the anointing of the Holy Spirit para maging mabuti tayong magulang. We need the anointing of the Holy Spirit para maging mabuti tayong anak. Kailangan natin ng anointing ng Holy Spirit para maging matagumpay tayong negosyante. Hello? It's the Holy Spirit that pag may anointing ka ng Holy Spirit sa negosyo, bibigyan ka niya ng wisdom. Amen? No? Kung paano mo i-manage ang iyong negosyo effectively. Tuloy natin. Kaya, ang title natin Life in the Spirit. There are 4 ways to walk in the power of the Holy Spirit. Number 1, submit to His will. Submit to His will. Submit or submission, ano ibig sabihin ng submission? It means yield or allow His way. Payagan natin ang kalooban at gusto ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? We need to develop our prayer time. Sabi niyo nga, prayer time. Paano natin malalaman ang gusto ng Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Kung hindi natin siya kinakausap? Kung hindi tayo nagme-meditate?
Pero hindi ko sinasabi na 1 hour lang ang pwede natin siyang kausapin 24/7. We can speak and we can talk to God because He is omnipresent. No? Anytime, anywhere, pwede mo siyang kausapin. Pero katulad din ng mag-asawa, kailangan may moment. Tama? May intimacy. So, magkaroon tayo ng intimate time with the Holy Spirit so that we can be more aware of His presence. Mas lalo tayo maging close sa banal na Espiritu. Amen. We can be aware of His presence after ng prayer time. He would have a lot of time to guide and lead us outside our quiet time. No? Bibigyan na talaga tayo ng gabay. Katulad ng halimbawa, ang isang anak, hindi mo matutulungan yan kung hindi hingi ng tulong, kung hindi tutulong hihingi ng gabay. Tama? Or someone, your friend, no, akala mo okay lang siya, pero yung pala, kailangan niya ng tulong. So, mag-ask tayo ng gabay sa banal na Espiritu. Yun yung moment of intimacy natin with the Holy Spirit that we acknowledge Him. Amen. So, pag nag-reveal naman ng Holy Spirit, magpa-submit. Sabi niyo, magpa-submit. The Holy Spirit will speak to us what's the next thing we need to do. I-reveal niya anong susunod mong gawin. O, nagpakasal ka na ngayon, anong susunod? Di ba? O, may anak ka na ngayon, anong susunod? O, nagkatrabaho ka na ngayon, anong susunod? O, graduate ka na ngayon, anong susunod? Amen? No? Kaya nga, we are not alone eh. We are not alone. Pero pagka tayo ay nag-independent tayo, mas mahirap. We need to be dependent on the Holy Spirit. Mahirap mabuhay talaga nang walang gabay ng banal na Espiritu. But we need to be willing to submit to His will. Hello? Kasi naniniwala tayo na alam niya lahat. Alam niya ang future natin. Ikaw ba, alam mo na ang future mo? Alam mo na ba kung sino mapapangasawa mo? Hindi pa, di ba? Alam mo na ba kung ano mangyayari sa mga susunod na araw? Hindi. Pero ang Holy Spirit, alam niya na. O mamili ka, kanino ka magsasubmit? Sa Holy Spirit o sa gusto mo? Doon sa limitado ang pagkakakilala mo o pagkakaalam mo sa future o sa banal na Espiritu na alam niya na kung anong future mo. Amen? Yung iba nga eh. Di ba nang pupunta pa sa manghuhula, parang hulaan mo ko, sinong mapapangasawa ko? Hulaan mo, kung tatama ako sa loto, first prize ba, second prize, di ba? Pinapaano natin sa fortune teller para malaman natin kung anong future. Pero ang banal na Espiritu, i-reveal niya yan. Ang kailangan lang natin ay magpa-submit. Amen. The Holy Spirit is our guide. We need to have Him constantly with us. There is no point, sabi niyo, no point that the Holy Spirit will be overstaying in your life. Walang overstaying. Hindi mo pwede sabihin, Holy Spirit, masyado kang nakikialam. Overstaying ka na dito, hanggang dito ka lang. Huwag natin bigyan ng limitasyon ng banal na Espiritu sa buhay natin. Paano natin siya nalilimitahan pagka hindi tayo sumusunod, pag hindi tayo nagpapasubmit sa kanyang direction, no? For you need Him all the time. We need the Holy Spirit all the time throughout our existence. Ang pinag-uusapan po natin dito is life in the Spirit. And life in the Spirit is a powerful life. Amen. Hindi man natin po maperfecto, kasi wala namang perfect dito sa mundo, hindi man natin ma-perfect ang buhay natin dito sa mundo, at least ma-less natin ang pagkakamali. Amen. Marami na tayong pagkakamaling nagawa before. Bago tayo na born again. Tama? We are doing it on our own. Pero this time na born again tayo, may provision si Lord. Naggabay. The guide, the teacher, the advocate, the comforter, na tutulungan tayo para mabuhay dito sa mundong ito. We need to submit to His will. We might have the vision or dream, may prophetic word tayong na-receive, but the only person who will unlock the map, sabi nyo nga map, di ba ang mga tao,
pagka maghahanap siya ng treasure, kailangan niya ng mapa. May mapa ang buhay natin. Pero para ma-unlock yung mapa na yan, we need to be instructed by the person of the Holy Spirit. We cannot do it on our own. Amen. No? Isipin na nga natin, ano kayang magiging, di ba may mga ano tayo na, ano kayang magiging trabaho ko sa next year, after 5 years, di ba? Eh, mga unknown yan eh. Sino kaya mapapangasawa ko? Ano kaya mangyayari sa Laloma Outreach, sa Muntindilaw? Di ba? Hindi natin alam yan, right? Mga outreach leaders. That's why we need the Holy Spirit in our ministry. Wala pa pong nakakamaster na sasabihin mo, alam ko na, ang future ng Jagia, hindi ko alam. Kaya nga may constant communion with the Holy Spirit. Kaya madalas mo nakapag-usap ko sa Holy Spirit, anong mangyayari sa susunod, anong gagawin ko, sasabihin ko mga sa leaders. No? Kahit na 30 years na ako sa ministry, hindi yan ako nakadepende. Doon sa taon, wala yan sa taon. Wala yan sa skill. Kahit skillful pa ako, kahit eksperyensado pa ako, pero iba ang direction ng Holy Spirit. Alam niyo po, nakakatuwa eh. One thing that I am so amazed, this is the work of the Holy Spirit. Kasi bago po namatay si Pastor Alan, we have a vision, may 12-daughter church na 12 lang ano? Sa amin yun, may vision kami, 12-daughter church. Eh, na-open ang buso-buso. Pero patay na si Pastor Alan. Outreach pa lang yan ang buso-buso dati, di ba? Nung buhay pa si Pastor Alan. Tapos nung namatay, nag-pandemic pa. Pero during the pandemic, tsaka tayo nag-open ng daughter church. So, naging dalawa na, Pangasinan, tsaka buso-buso. Eh, sabi ko, Lord, pandemic yung 12. Sabi ko, yung isang buso-buso nga, ang tagal namin bago na-open. Sabi ko, 10 pa. Sabi ko, Lord, 10 pa. Mga ilang taon na kaya ako noon bago namin makumpleto yung dosing daughter church. But this is amazing. Na? This year, ni-reveal ni Lord ng Holy Spirit. Nagkaroon tayo ng multiple outreach. No, Siyam ang binuksan nating outreaches na potential to become a daughter church. Amen? Kung sa akin lang, hindi ko alam kung paano gagawin eh. Pero what is amazing here, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with the Holy Spirit. Amen? Eh, kumilos ang Holy Spirit sa buhay ng mga leaders. Hallelujah. Nagkaroon ng submission, ng surrender, ng apoy. Sino magbibigay nun? Banal na spirito. Kaya sabi ko, Lord, grabe. Hindi imposible na malagpasan natin ang dosing daughter church. At lalabas tayo ng Pilipinas. Magsisend pa tayo sa Korea, sa Thailand, sa Japan. Let us pray na makarating po kami ng Japan this year. Hallelujah. Walang imposible kay Lord. Sino sasama? Sabi ko, tatapakan muna natin ng Japan. Amen? Walang imposible. Sabi ko, Pauline, punta tayo ng Japan. Hello! Nakaka-excite si Lord. Tama. When we submit to Him, nothing is impossible. Hallelujah. Sabi ko, tatapakan muna natin, tapos pag-pray natin kung sino isesend natin sa Japan, tsaka sa Thailand. I-spy the land na natin. Hallelujah! Kaya alam niyo, exciting kapag meron tayong partnership sa Holy Spirit. Ang buhay mag-asawa, exciting kapag may partnership ka sa Holy Spirit. Kasi hindi lang mo malalaman o magagawa ang mga imposible, kundi meron kang gagawin talaga. No? Na, alam mo yung ma-excite ka, may nilulook forward ka something new. Hallelujah! Kaya yung sa mag-asawa, hindi magiging dry ang inyong relationship kasi ang banal na Espiritu ang gumagabay sa inyo. Ang pag-aaral sa eskwelahan, kahit mahirap, magiging exciting kasi bakit? Binibigyan ka ng wisdom ng Holy Spirit. Ang ministry ganun din, hindi magiging dry. Hindi yan paulit-ulit. Ang banal na Espiritu, ang Diyos ay palaging may bago. Sabi nga, new season, new beginning. Amen? So, we need to unlock the map and allow the Holy Spirit to instruct us.
He will be the one to say, eto ang gawin nyo, pumunta ka dito sa lugar na to, i-meet mo yung tao na yan. No? Ang Holy Spirit ang magsasabi sa atin, ito, kausapin mo. Hello, na-experience na ba yan? Na-experience na ba natin na may prompting tayo, punta ka dun sa lugar na yan? Sila Paul, na-experience nila yan. No, huwag kayong pumunta dyan, dito kayo sa lugar na to, kausapin mo yan. You know, the Holy Spirit always gives direction and we need to submit. Marami pong taon ang nasasayang, maraming buhay ang nasisira dahil walang direksyon ng Holy Spirit. Maraming pamilya ang nasisira dahil walang direksyon ng Holy Spirit. Siya po ay nakakulong sa dungeon. Ano ba Tagalog ng dungeon? Kuweba? Na dungeon? Kinulong natin ang banal na spirito sa sa life natin. Kaya parang lagi tayong hirap, parang lacking, dry, no? Hindi ko naman sinabi na ang banal na spirito ang parang parang ang tawag dito, cocaine, no? O shabu, na parang magbibigay sa minsan may panahon din talaga na we will feel low, no? May mga losses tayo, may mga problema. Sa panahon ng problema, sa panahon ng kalungkutan, andyan pa rin siya. Amen. Hindi naman siya parang clown. Pero bibigyan ka niya ng comfort. Amen. Example, si Joseph po, when the Pharaoh needed guidance, si Joseph nasa kulungan, no? Nanaginap ang Pharaoh. Pero si Joseph actually nasa palasyo siya. Pero nasan si Joseph? Nasa kulungan. So nung time na kailangan ni Pharaoh ng revelation tungkol sa kanyang panaginip, walang makapag-reveal. Hindi ma-unlock or mabigyan ng solusyon yung kanyang problema, yung kanyang panaginip. Kasi bakit? Si Joseph na dapat mag-interpret ng kanyang panaginip na andon sa kulungan. Though he was in the proximity, nandun lang naman siya sa malapit-lapit, pero yung andyan lang, nasa paligid lang, pero hindi siya malapit. Parang ganun din po ang banal na Espiritu sa atin. Nasa proximity natin ang Holy Spirit, pero hindi siya malapit sa atin. Na dapat ang Holy Spirit ang magre-reveal ng mga plano niya sa ating buhay, ng mga plano ng Diyos sa buhay natin at sa mga susunod pa, sa pamilya mo. Kaya lang siya po ay naka-imprison, nakakulong siya. Nakukuha niyo po ba ako? Is it possible to have the same relationship with the Holy Spirit? It is possible to have the same relationship with the Holy Spirit. It is possible that God speak to us. He gave us the purpose, but the reason we cannot activate, we cannot unlock, we cannot step into that because the Holy Spirit is in the palace, but He is in prison. Ano ibig sabihin? No, nandun siya sa kulungan ang banal na spirito. Nasa kulungan ng buhay natin. Alam natin nandyan siya, pero nasa kulungan siya ng buhay natin. Ano yung mga kulungan ng buhay natin? Prison of sin. Prison of ignorance. Prisons of indifference. Prison of carelessness. Prison of religion. Hello. Naintindihan po ba natin? Maaring ang banal na spirito nandyan nga siya pero nasa kulungan siya ng buhay natin. Hindi natin siya inaalaw na kumilos sa buhay natin. Diyan ka lang. Diba? Sabi ng Holy Spirit, kinakausap ka ng banal na spirito. Mag-tithes ka. Huwag kong pakikialaman ng financial ko. Diyan ka lang. Gagalaw ka lang pagkakailangan kita. Diba? Sabi ng Holy Spirit, umalis ka dyan sa relasyon na yan. Mali yan. May asawa ka. Sabi ng Holy Spirit. Pero huwag kang makialam dyan. Doon lang tayo magtatagpo sa church. Pero pagdating sa relationship, di mo ako pwede pakialaman. Hello? Sabi sa'yo, negosyante ka, mali ang timbang mo. Overpricing ka. Holy Spirit, huwag mo pakialaman dito. Deskarte ko to. Hello? Nakuha ba natin?
No, we imprison him. Kaya marami nasisira na relasyon o buhay dahil we lack direction from the Holy Spirit. So the prison of our sins, ignorance, yan, we need to release the Holy Spirit by submitting to Him. Dahil magigrieve natin ang Holy Spirit, mariresist natin, at ang banal na Espiritu mananahimik. Nandyan lang siya, pero pag di ka nakikinig, pag di tayo nakikinig, ano mangyayari? Mananahimik lang siya. Kasi alam niya, hindi ka susunod. Pero pag nag-surrender na tayo, Holy Spirit, have your way. We need to do is unlock. Sabi niyo nga, unlock. Bring him out of your prison. Palayain mo ang banal na Espiritu sa buhay mo sa pamamagitan ng pagsasubmit sa kanyang kalooban. Kung katulad nung si Pero, nagkailangan niya ng guidance, pinalaya niya si Joseph. Sabi niya, meron po mag-interpret ng dreams mo. Nandun po sa kulungan. Sabi niya, ganun ba? O, pinalaya ni Pharaoh. Nung nakalaya na si Joseph, nag-interpret si Joseph, nagkaroon ng solusyon ang problema nila na magkakaroon ng 7 days abundance and 7 days of famine. So, nireveal ni Joseph ang mangyayari. Hello! Ulitin ko, sa pamamagitan ni Joseph, ininterpret niya kung ano ang panaginip ng Pharaoh na magkakaroon ng 7 taon na kasaganaan at 7 taon na taggutom. Kung wala si Joseph na mag-i-interpret, dadaanan nila yon yung kasaganaan na wala silang solusyon na gagawin, tapos biglang magkakaroon ng problema pala na 7 taon. Ganon din tayo, yes, no? Ngayon po, maganda ang takbo ng buhay natin. Pero after 2 years, after 3 years, after 5 years, after 7 years, hindi natin hawak yan, hindi natin alam. Pero kapag tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu, bibigyan niya tayo ng wisdom. Katulad ng halimbawa, pupunta ka sa abroad, nag-abroad ka, di ba? Pag wala pong wisdom galing sa Holy Spirit, pag uwi mo, wala. Walang wisdom. Nagtatrabaho ka, nagkakayod ka, walang wisdom. Kaya ngayon, di mo alam kung paano mo isi-save yung pinagtatrabahuan mo. Amen? Gusto mong mag-anak, binigyan ka ng anak. Pero nung nagkaanak na, napariwara na, hindi na nag-church. Hindi mo na alam kung paano palalakihin ang anak mo. Kailangan mo ng wisdom kung paano ka magpalaki ng anak. Hindi lang naman basta-basta ka magpapalaki ng anak. Pag nagkaanak ka, kailangan mo ng wisdom galing kay Lord kung paano mo i-manage. Hindi rin ganun din sa family. Mag-aasawa ka, akala mo pag nag-asawa na kayo, okay na, happily ever after. Hindi totoo yun. Di ba? May challenge. Pero paano natin i-manage ang family, ang relationship? Kailangan ng wisdom. Maraming nasisirang buhay because of lack of wisdom, lack of preparation. Sino magtutulong sa atin para ma-prepare? Mag-prepare ang Holy Spirit. Ngayon, paano yung pastora? Nagkamali na nga ako Yan. Mas lalong magandang papasukin mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. Dahil master niya ang pagbibigay ng solusyon. You cannot solve it alone. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! All things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Kaya kung nagkamali ka na sa desisyon mo, walang problema. Basta papasukin mo ang banal na Espiritu at isurrender mo ang buhay mo sa Kanya, gagabayan ka niya. Amen. Hallelujah. So acknowledge the Holy Spirit in your life. Give Him the key of your life. Submit, surrender your life to Him. Amen. Taas kamay. God said, walk by the Spirit of God and you will not fulfill the lust of the flesh. Ang banal na Espiritu, sasabihin niya, i-reveal niya kung yan ay kaaway yan ng flesh natin No? Kaya, dapat lang na mag-surrender tayo sa Holy Spirit. Lalo na sa generation natin. Madami ang madadaya. Sabi, in the last days, many will be deceived. Bakit? Ang dami kayang reels.
Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo dun eh. Merong nagsabi na kung pwede kumain ng rice. Meron naman nagsabi na, wag. Alam mo yun, yung mga reels, sabi ko, ano kung kayo totoo dito? Sabi, in the last days, there will be full of knowledge. Pero ang totoo, hindi mo alam kung alin ang tama sa mga knowledge na yon. Sino magre-reveal ng katotohanan? Sabi binasa natin, I'm gonna give you the spirit of truth. He will reveal the truth. Kaya lahat ng ginagabayan ng banal na spirito, hindi madadaya. O kung nadaya man, makakabalik ka kasi i-reveal ang katotohanan at makakabalik ka sa katotohanan. Amen. Hallelujah. So surrender your life to Him. Walk by the Spirit and you will not carry the desire of your flesh. There is so much benefit being close to the Holy Spirit. It is time to hear Him. Let Him do His way. Amen. The Holy Spirit will paint. No, He will give you the vision of your future. And He will show you what He wanted to do in your life and through your life. Ang Holy Spirit ang magbibigay ng vision tungkol sa future mo. Hello? Hindi lang pangarap mo yan. I-reveal niya kung anong pangarap niya sa'yo. Number 2, follow His direction. Say, follow. Follow means pursue. I-pursue, hinahabol, habulin mo, sundan mo, or carry out the instruction. Kung ano ang instruction, yun ang gawin mo. The Holy Spirit will give instruction. Sa panahon po ni Paul, bakit successful si Paul as missionary? Not because he is intelligent, not because he was smart, but not because of his education. Sabi niya nga, all of these are trashes. Sabi niya, di ba? Lahat ng ito na aking na-attain ay basura. Pero dahil sa biyaya ng Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu, nagbibigay ng direksyon ng banal na Espiritu kay Paul at sinusunod niya. Hello! Outreach leaders! You need the Holy Spirit. Mga missionaries, mga magpapastor, we need the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the owner of the field. Sabi, pray to the Lord of the harvest to send more laborers. The Holy Spirit is the owner of the people, of the souls. Mga lost souls, gusto niya i-harvest natin yan. Kaya kung nasa ministry tayo, and even sa family, hindi lang sa mga nasa ministry, lahat naman tayo nasa ministry actually, kahit hindi naman sa church lang. Sa bahay natin may ministry tayo. Paano natin iwiwin ang family natin? Paano tayo magiging maganda at mabuting example? Amen? Kaya nga tayo nagbago, hindi dahil sa gusto lang natin. Nagbago tayo kasi sa banal na spirito yan. Amen? Dati kang barumbado, dati kang palasagot, dati kang pasaway, nalagalag ka. Pero dahil ang banal na spirito ang nangungusap sa'yo, magpakabait ka na. Kasi kung di ka magpapakabait, Chester, hindi mo mawiwin ang mga magulang mo. Diba? O Katrina, bawas-bawasan mo ang pagkasuplada mo. Pagiging ha? Ganun no? Para yung mga disciple mo. Kakausapin ka naman kung ano yung mga dapat bawasan at dapat idagdag sa buhay mo. Para mas maging effective tayo sa ating ministry. Hallelujah. Amen. Ang tanong kung mag-follow ka. Diba? But we need to follow His direction. Amen? So when He speaks, we need to act. When He speaks, do not act, He will speak less and become quiet. Kapag nangungusap siya, minsan sabi na, mangusap ka Lord, mangusap ka, sabihin mo ka ng direksyon. Nangungusap na sila sa'yo si Lord. Kaya lang di ka nakikinig. No? When He speaks, we follow. He will speak more just like when you speak to somebody. Diba? Kapag ka nag-speak siya, kailangan sumunod tayo. At kapag sumunod tayo, magsasalita pa siya. Magre-reveal pa siya ng mas marami. No? He will enjoy speaking to you.
Mag-i-enjoy si Lord, mag-reveal pa. Ay, excited ang Holy Spirit mag-reveal sa'yo kung anong gagawin niya sa Loloma, kung anong gagawin niya sa Pasig, kung anong gagawin niya sa Kogyo, sa Muntindilaw, kung anong gagawin niya sa family mo. Kasi bakit? Nakikinig ka. Pero pag hindi ka nakikinig at ini-ignore mo siya, hindi siya magsasalita. Hindi naman ito makikinig eh. Parang mga nanay lang. Di ba yung mga nanay, anak, halika dito. Ano ka? Josh, pakibuhat yung refrigerator. Pero hindi nakikinig, nagsa-cellphone. Di ba? Anak, maghugas ka ng pinggan. Hindi nakikinig. Hindi mo nakakausapin. Tama mga nanay? Di ba? Ikaw na lang gagawa eh. Kasi ini-ignore ka eh, lo? Mga young people. Tumatawa mga young people, oh. Di ba? He will not speak next time. Ganon din ang Holy Spirit. Alam niya, kilala niya pagka hindi ka sumunod. Kaya hindi dapat tayo choosy. Sabi niya, huwag ka choosy. Sa susundin mo. No? Kung gusto natin na ang banal na Espiritu patuloy mangusap sa atin. When he is ignored, he will be silent. Katulad ni Saul. Na si Saul po, ignore niya si Samuel eh. Hindi niya sinunod ang instruction ng Diyos sa kanya. I-offer mo lahat. Sunugin lahat. Walang ititira. Inignore ni Saul. Anong ginawa? Nireject siya ng Diyos. At si Samuel, isang beses na lang siya nangusap at pagkatapos ay iniwanan na siya. Kaya nung sa panahon ng battle niya, nawala na si Samuel. Kailangan niya ng propeta. Kailangan niya magsasalita sa kanya. Wala na si Samuel. Saan siya pumunta? Sa fortune teller. Kaya yung mga hindi po nakikinig sa banal na spirito, pumupunta sa fortune teller eh. Sa mga manghuhula. Talaga naman gusto natin na malaman natin ng direction eh. Tama? Gusto natin malaman kung anong future. Pumunta siya, naghanap siya. No? Gusto ko patay na nun si Samuel. Gusto ko makausap ang kaluluwa ni Samuel. Naghanap siya ng medium. Kaya pag hindi tayo ginagabayan ng banal na spirito, kung ano-ano nang ginagawa natin. That's why we need to follow His instruction. Many times, the leading of the Holy Spirit also will take us out of our comfort zone. Yung hindi natin nakasanayan, no, ipapagawa sa atin at yung mga nakasanayan natin, tatanggalin sa atin, ipapasurrender sa atin. Amen? Kaya nga, it's either ma-addict tayo sa comfort or ma-connect tayo sa comforter. Saan tayo gusto natin dyan. No? So your comforter sometimes will take you out of your comfort zone. Dadalhin tayo sa panalangin, di ba? Minsan hindi komportableng manalangin, lalo na yung 21 days. Di ba? Yung magkukulong ka, magpe-pray ka, tas hindi ka kakain ng 8 oras. Walang oras ba? 6 hours? 8 hours? Di ba? Isanay ka pa naman, mayat-maya kumakain ka, mayat-maya mayroon kang inunguya. Parang hindi ka mabubuhay na hindi umunguya, di ba? Tapos biglang hindi ka nangunguya. Hindi ka nakakain. Di ba? Dadalhin tayo sa hindi natin nakasanayan katulad ng pagbibigay. Diba? Pag-share ng gospel. Di naman ako sanay mag-share ng gospel eh. Ano kaya yung daling ka ng banal na spirito sa mission? Naku, dito pa lang tayo niyan sa Rizal ha. Paano kung dalhin na tayo sa mas malayo? Meron na pala tayong kapatiran. No, praise God, hallelujah, palakpakan nga natin si Lord. Dahil si Lord ay kumilos sa buhay ni Mitch. Kung alam niyo po nangyari kay Mitch, na ospital siya, natubuhan siya. Bumaba ang oxygen niya, 40 na lang. Tama-tama, time po yan ng prayer natin. Prayer and fasting, nagkaroon kami ng prayer vigil. Yung prayer na pasa-pasa. No? Muntik na po, sabi, ang balita ko, tatanggalin yung baby. No? Kasi wala nang oxygen, pero nagpray po mga kapatiran. At tapos, dumating natubuhan na for ilang days, pero gumawa ng himala si Lord. Ngayon po, nakalabas na. Hallelujah. Nagsuswimming na. Hallelujah. Pupunta po kami, sabi ko, Lord, pupunta pa naman kami doon sa katapusan ng June. Lord, pray. We speak life. We cancel death. Sabi ko, hindi, mabubuhay ang baby, walang tatanggalin, basta mabubuhay, may plano ang Diyos sa baby. Nag-speak tayo ng life, ng plano ng Diyos. Private po sila.
almost 300 o 200,000 po ang bill sa ospital. Pero pinrovide ni Lord. Amen. Jesus is our healer. Jesus is our provider. Amen. Kausap ko si Kenneth, sabi niya, Pastora, talagang, sabi niya, this time, sabi niya, ang hirap kasi wala po kayo dito, wala ang church, ang layo ko. Talagang, I'm all by myself. All ba? Nag-bowling siya. No? So, sabi niya, wala po ako talagang maasahan dito kundi si Lord. Sabi ko, mabuti yan. Mabuti yan. Sa banal na spirito ka mag-depend. Hello? Hallelujah. Praise God. Kaya nga meron po tayong ipagagawa sa atin na hindi natin nakasanayan, hindi natin kultura, hindi na kultura ng pamilya natin. So He will gonna bring us out of our comfort zone and lead us to that comforter. And fully depend on Him. Pag-pray pala natin ang Ilocos kasi pinag-pray natin na daughter church yun. Outreach muna, tas daughter church. Katulad ni Kenneth, ni Mitch, talagang they went out of their comfort zone nila to kainta. No? Pero ngayon, lumabas sila sa comfort zone, pero lumapit sila sa comforter, which is the Holy Spirit. Amen? Hallelujah! So we need to follow the Holy Spirit no matter what the people will say, no matter what the opinion of other people. Ang pinakamahalaga, ang isik natin, ang opinion, ang idea, ang instruction ng banal na spirito. Kung wala pang instruction, huwag muna tayong kumilos. Let us wait. Na? Ang instruction ni Lord, huwag ka munang Lord, siya ba? Walang sagot si Lord. O di huwag ka muna mag-asawa. Pero pag sinabi na, mag-asawa ka na, pakasal na kayo this year, o mag-asawa ka na, huwag mo na i-delay. Amen? Sabi ng Lord if it is my time, I'm gonna do it quickly. Kaya si Lord may tamang timing talaga. Amen. Amen. So number 3, exalt Jesus. Say, exalt Jesus. So to live powerfully in the Spirit, we need to exalt Jesus, recognize Jesus. Exalt means treat and speak very highly. Our life must be, Jesus must be the center of our lives. Ang sentro ng buhay natin ay si Jesus. Amen. We know how to glorify Jesus in our lives. Alam natin na acknowledge ang ating Panginoong Jesus. Because the Holy Spirit, number 1 goal po niya is to make Jesus known. Ayan, nakalagay po yan sa Bible. Kaya sa buhay po natin, gawin nating sentro ang ating Panginoong Jesus. The Holy Spirit comes to make Jesus famous and not to make us popular. Ang banal na Espiritu ay pumunta para maging famous si Jesus. Hindi tayo ang maging famous. Hello. Wala tayong ibang agenda dito na tayo ay maging famous. Kahit gaano ka pa ka-successful, we know where to give the glory. Yumaman ka man, maging government, ano ka pa naman, politician, di ba? Maging successful ka. Saan ka man dalhin na maging artista ka. Ganun no? Maging, Philippine Idol. O ano man, saan ka man ilagay ng Panginoon. No, maging successful minister ka, you know where to give the glory. Kaya tayo, ang tapos natin, ang pagpanalangin natin, all glory, all honor, all praises, and all thanksgiving belongs to Jesus. The Holy Spirit comes to that the world will discover Jesus, not the world discover us. Amen. No? Kaya ang Holy Spirit, humingi tayo ng gabay niya, ng power niya, hindi para maging successful lang tayo at maging famous, maging mayaman, at tingalain tayo ng tao. Walang ibang titingalain. Walang ibang titingalain dito. Si Jesus lang. Amen. Bibigyan ka ng bahay, hindi ka ang titingalain. Si Jesus lang. Mahirap din, pag titingalain ka, baka nakasabit ka na sa puno. Si Jesus lang ang titingalain. Tama, si Jesus lang ang kikilalanin. Maging successful kang doctor, lawyer. Tama, CPA, may CPA na tayo dito. Nasaan si, tatayo ka nga, anak. Ayan. Glory to God. Sige, anak.
At, tumarap ka sa kanila, likod lang ang nakikita, dali na. I-glorify mo si Jesus sa buhay mo. Grabe, meron na tayong engineer, may CPA na tayo, may mga teachers na, grabe, mga businessman, businesswoman, all the glory to God. Dati nag-uumpisa pa lang tayo na, di ba, no, Ninang Lee? No, ang church, grabe. Pero ngayon, binibigyan na tayo ng mga profesional, mga negosyante. Para saan yan? Hindi para tayo tingalain, kundi para tingalain si Jesus at kilalanin na Panginoon na tagapagligtas. Amen. Hallelujah. So, the Father says, "This is my son, listen to him." Listen to Jesus. Kaya gusto natin ng pabor, no, with the Holy Spirit, we have to live our lives glorifying the one name, only one name, and that is the name of Jesus. The Holy Spirit does not work for us to make us known, popular, rich, famous, blessed. Hindi lang yun ang ultimate or yun yung pinakapunto ng buhay natin na tayo maging kilala, mapagpala tayo, yumaman. Lahat ng yan na magagandang bagay na mangyayari sa atin, na pwede mangyari sa atin, ang aim ng Holy Spirit, i-glorify si Jesus. Kaya papasa ka sa board to glorify God. Kung hindi ka man pumasa sa board, maging negosyante ka, may ibang plano para sa kaluwalhatian pa din ng Panginoong Jesus. Amen. No? And that will become our platform para makilala pa rin si Jesus. That means, ang obsession po ng banal na espiritu ay hindi yung success natin, kundi ang salvation natin at salvation ng mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Katulad po ni Joseph na pinadala sa palasyo. No? Joseph was sent to the palace to save Egypt. To save Egypt. Si Peter, pinadala kay Cornelius to save his family, to save him and his family. Tayo ay inaangat ng Panginoon kasi magsisave tayo ng kaluluwa. Binibigyan lang tayo ng platform. Yung platform na yan, hindi yan ang ultimate goal natin. Hello? Kasi dadating ang araw, mamamatay din naman tayo. Iwanan naman din natin yung mga kayamanan na yan, na posisyon na yan. Ang tanong, yung posisyon na yan, yung kayamanan na yan, may na-born again ba? May nakakilala ba sa Panginoon? May naligtas ba? Kaya yung CPA natin, dapat mas marami pa mga born again dyan. Na-pressure tuloy. Tama. Diba? Ay yung sa pag-grab business mo ba, may na-born again ba dyan? Yung sa pag-aasawa mo, no, hindi ka nawala sa church, kundi naging dalawa kayo para maglingkod ng sabay. May na-born again. Amen. Kaya nakakatuwa pa mga pamilya natin dito. Dito na nag-asawa, dito na nagkaanak, dito na nag-multiply. Kaya po minsan mentoring natin, pati mga baby nila kasamang nagme-mentoring. Bakit nagpapa-equip eh? Alam ng mga mag-aasawa na ang kanilang purpose ay hindi lang mag-asawa, tas lumigaya. Kasi pagka wala ang Holy Spirit sa sentro nyo, eventually, mapapalitan yung kaligayahan. We need to do our purpose. And that is to save life. Sabi nyo, save life. Kaya ang Holy Spirit, He cares about the fame of Jesus and to bring men to Him. Ano sabi sa John chapter 12 verse 23? Ito po, hindi ko ito kinakalimutan, itong 12:32. Itong verse na to napakahalaga po. No? Sabi dyan, as for me, Jesus, if I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. Ito po, isa sa motto ko eh. Kung gusto natin na may mga lumapit kay Jesus, i-glorify natin siya. I-lift up natin ang pangalan ni Jesus, hindi ang pangalan natin. Principle po yan. Sinabi ni, if I am lifted up to the earth, I will draw men unto me. Makita ang Panginoong Jesus sa bawat bahagi ng ating buhay. Hindi lang sa panahon na tayo ay may problema, kundi sa panahon na tayo po ay naging successful. Sino ang naitaas nung ikaw ay pumasa? Sino ang naitaas nung
nang ikaw ay kinasal? Sino ang naitaas nung ikaw ay nagkaanak? Sino ang naitaas nung ikaw ay gumaling? Sino ang naitaas nung ikaw ay nagkaroon ng negosyo? Amen. Sino ang naitaas nung ikaw ay pinatawad? Nung ikaw ay na-restore, nung ikaw ay na-revive, nung ikaw ay nakatawid sa problema na yan, sino ang itinaas mo? Oo, maaari may tumulong sa iyong tao, pero kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na tumulong sa iyo at kinausap ang tao na yan para tulungan ka, hindi ka makakalaya sa problemang yan. Kaya wag tayong makakalimot na itaas at ibalik ang kaluwalhatian at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga, nabanggit kahapon po, pumunta po kami, nag-training, pastor's training kahapon. Leadership Excellence, no, Philippines. Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Dapat lang maglingkod tayo sa Diyos. Bakit? Pinatawad tayo eh. Hindi naman tayo karapat-dapat patawarin. Ang sama kaya natin. Ang dami nating nagawang kasalanan. Ang dami nating mga trouble na ginawa, kahihiyan. Pero pinatawad tayo ng Diyos. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan question. Hindi yan sapilitan. Kusang loob yan. Dahil pinatawad tayo ng Lord, niligtas tayo, kaluluwa, eternity, eternity, ang ibinigay sa atin ng Diyos, na dapat sa impyerno tayo. Paano, Pastora, hindi pa ako perfect. Ang dami kong mga hang-ups. Lalo ka nang maglingkod. Ang dami mo palang imperfection eh. Ang dami mo palang hang-up, di lalo kang maglingkod kay Lord. Dahil walang ibang tagapagligtas, walang ibang pwedeng magligtas, magpalaya sa iyo kundi si Jesus. Amen? Kaya yung paglilingkod po natin ay resulta ng kabutihan, ng pagmamahal, ng pagpapatawad po sa atin ng Panginoon. It's not a question anymore. This is a result of God's goodness and God's faithfulness to us. Amen? Kaya alam nyo, ano ba pa, di ba pagka tayo halimbawa, kapatid, meron kang utang na 1 million sa bangko. 2 million, 5 million. Ang laki nun, no? Tapos sabihin sa'yo ng bangko, siyempre, aarestuhin ka na. Ang tawag dun sa kaso na yon, estafa yan eh. Kulong yan. Pero ang sabi ng bangko, wala ka ng utang, may nagbayad. Sino po? Ayun, yung ano na yun, yung may-ari. Niredeem niya, binayaran niya na, wala ka ng utang. Di ba hindi ka naman mag-walk away eh. Pupunta ka sa may-ari. Sa pagtanaw mo ng utang na loob, ano pong pwede kong gawin? Ako at ang aking pamilya, anong pwede kong ipalit? Hindi ko man kayang sagutin yung 5 million na ibalik sa inyo. Ano yung pwede kong ibigay? Para lang magpasalamat po. Pero yung mga nagwo-walk away, nga lang utang na loob talaga yun. Masakit, di ba? Pero tayo, pag ginawaan tayo ng mabuti, binabalikan natin yung mga taong gumawa sa atin ng mabuti. Hello. Hindi man natin masuklian ng tama o ng equal, pero binabalikan natin. Lalo na ang Panginoon, hindi milyon ang binayaran niya, hindi bilyon ang utang natin. Kaluluwa na dapat sa impyerno tayo. Pati pamilya natin, pero dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, nakapalit natin na mamamatay sa krus, na namatay sa krus para tayo ay maligtas ang ating kaluluwa, yung eternity natin. Hindi 70 years, hindi 120 years, hindi 1,000 years, eternity! Ngayon, habang nandito tayo sa mundo, anong isusukli natin sa Kanya? Yung paglilingkod naman natin sa Diyos, hindi nga 100 years, kung umabot pa tayo ng 100 years. Sabihin natin, ang average is, sige, taasan na natin, 80 years. Wow! Yung 80 years na yun, paglilingkod mo sa Diyos, hindi sapat yun. Sa kapalit na eternity. Amen. Nakuha ba natin?
Kaya yung ating pong mga paglilingkod, pagtaas natin ng pangalan, that is the way we acknowledge Jesus. Hindi tayo basta nagwo-walk away na tayo pinatawad. Hindi tayo basta nag-walk away na tayo'y iniligtas. Pinakikilala natin si Jesus na siyang nagligtas sa atin at nagpatawad, nagmahal. Let Jesus known. Kaya kung tayo ay binibigyan, kung tayo ay dinadirect, pinangungunahan ng banal na spirito, imposibleng hindi natin pakilala si Jesus. Hello? Paano hindi po ako kaya marunong magsalita? Yun nga Yung pagbabago natin, pagsasubmit natin, yung pagiging faithful natin sa pagsunod natin, that speaks to the people. Pag kayo ba nag-backslide ka o gumawa ka ng something, nag-disobey ka, makikita ba si Jesus? Yung pagsunod pa lang po natin ay malaking katotohanan na si Jesus ay totoo at buhay sa buhay mo. Ang nanay ko po, hindi ko in-invite sa church. Sabi niya, "Nak, sama ako sa church." Pag may nakita sa'yo ang nanay mo, ang asawa mo, ang anak mo, na pagbabago, you are lifting up Jesus in your life. It only implies that Jesus is real. Pero yung dati kang, lasinggero ka, tapos na-born again ka, nag-church ka, pero lasinggero pa din. Si Jesus, asan si Jesus? Hindi sila maniniwala sa mensahe. Hindi rin sila maliligtas kapag hindi sila naniwala. Kaya buhay natin mensahe. Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Lift up Jesus. Lift Him up. Hallelujah, no matter what. It doesn't matter kung ano nararamdaman natin o pinagdadaanan natin. Ay, naku, hindi mo na ako mag-church. Sorry, hindi mo na ako maglilingkod sa Panginoon kasi meron po ako pinagdadaanan. Heartbroken po ako Iisipin mo yung eternity mo. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Alam niyo yung forgiveness ni Lord? Ano yan no limit. Every time we ask for His forgiveness, He will gonna forgive us. Isipin na lang natin yon. Kaya yung kahit may pinagdadaanan ka, maglingkod ka pa rin. Kahit may panghihina ka, maglingkod ka pa rin. Yan ang pagtanaw sa Diyos. Hindi yung pagka may pinagdadaanan, dinadamay si Lord. Dinadamay ang church, dinadamay ang ministry. Anong kinalaman ni Lord? At kung i-allow man ni Lord ang pagsubok na yan, may pangako siya, hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan, saan ka pa? Hallelujah. Lift up Jesus. Amen. He's in control. Number 4, last, focus on the purpose. Say purpose. Focus means center of interest and attention. Yung mata po natin may pupil yan. Tama ba yun? Pupil, yung nasa gitna. Let us focus on the purpose of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, gagamitin niya ang buhay natin para ma-accomplish ang purpose. I believe that all of us here, walang tao, walang nilalang na walang purpose. Kaya walang buhay na patapon. Walang buhay na walang kwenta. Dahil bago ka pa ipinanganak, meron ka ng purpose sa buhay na to, sa mundong ibabaw. Amen. Sabihin mo, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, may purpose ka. Kahit nga gaano pa kasama, gaano pa ka, grabe yung buhay ng taong to, mamamatay tao, drug addict, drug pusher, lahat na. Talagang niredeem ni Lord, pinalaya mula kulungan. Bakit? Kasi may purpose ang taong to. May purpose ka. The Holy Spirit gave us the purpose to save more people through Christ Jesus. That is our purpose, to save people. To help people going to Jesus. To find Jesus Christ. To find salvation. That is our purpose.
Because everyone will be perishing without Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan lamang ni Jesus. Sabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ganun na lamang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang sino mang manampalataya kay Jesus ay maliligtas at hindi mapapahamak. So, ang puso ng Diyos ay iligtas ang tao. That's the very purpose of our lives. Yung dating tayo, namumuhay na lang tayo sa gusto natin, sa ating pangarap. Pero nung tayo ay niligtas ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, binigyan ng kabuluhan, ng meaning, ng significance, muli ang buhay natin. Ibinibigay ng Panginoon, ginagawang malinaw, anak, ikaw man ay maging lawyer, ikaw man ay maging pastor, ikaw man ay maging missionary, ikaw man ay maging accountant, ikaw man ay maging businessman, mag-asawa ka, maging single ka, estudyante ka, guro ka, ang purpose mo, tulungan mo ako magligtas pa ng tao. Hindi, ang purpose natin hindi yung maging successful na maging professional lang o businessman. That's only our platform. Kaya tayo binigyan ng legs. Ang Holy Spirit. Binigyan tayo ng legs. Hindi para maupo lang. Diba? Yung paa natin, dinadala tayo kung saan to dapat pumunta. Binigyan tayo ng Holy Spirit para alam natin kung saan tayo dapat pumunta. Doon sa mga lugar na kailangan ng kaligtasan. Alam ko, nagkakaintindi tayo mga kapatid, mga anak. Hindi sa outreach lang, legs natin, sa outreach lang, hindi na pwede mag-mall. Pwede. Pwede naman. What I mean to say is this, yung legs natin, yung Holy Spirit sa buhay natin, saan tayo ililid? Hindi lang tayo pang mall, hindi lang pang bakasyunan, hindi lang pang beach, hindi lang pang Tagaytay, hindi lang pang Baguio, na mamamasyal, hindi lang pampasyal to. May purpose to. Pupuntahan natin ang mga taong nawawala. Pupuntahan natin ang mga taong kailangan ng kaligtasan. Yan ang purpose talaga ng legs, ng Holy Spirit sa buhay natin. Not to sit in the church, but to walk in your calling, to win our generation. Kasi hindi naman natin kailangan ng legs kung hindi ka naman pupunta sa mga dapat puntahan. O mananatili lang tayo, okay na tayo sa church, magkakasama tayo, ang saya-saya natin dito. Hallelujah, Raymond, sige pakanta ka, masay, sige, saya-saya natin dito. Pero dami pang kaluluwang nangangailangan. Sa Kogyo, dikit-dikit ang bahay. Sa Muntindilaw, dikit-dikit ang bahay, dami pamilya doon. Tama? Sa Manila East. Nakakatuwa po mga outreach leader natin eh. Hindi na ako nagsasabi ng, buksan natin, ginagabayan na sila ng banal na spirito. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, paano namin gagawin ng daughter church? Kaya yung daughter church, hindi po yung ibig sabihin ng Jagia daughter church. Wow, ang dami nilang daughter church. Hindi yung, kaya tayo magdo-daughter church kasi ang dami nating kailangang i-accommodate na kaluluwa na kailangan maligtas. Yun po talaga yun, ha? Sabi nung isang leader, Pastora, maganda po sa Manila is mag-open ng outreach. Ganun ba? O sige, ikaw ang leader doon. Ikaw ang pastor doon. Oh. Humayo kayo. Pakarami kayo. O kayong dalawa mag-asawa, doon kayo, ha? Hello. Kung knowing, si Pastor Jeff yun eh. Knowing Jeff, naku, noon yan. Noon yan, paano cool lang yan. Pero ngayon, nagkaroon ng pangitain. Pangitain na magligtas sa mga kaluluwa sa Manila East. Hallelujah. Amen. Bakit? Kasi ang banal na spirito na sa kanya, na lumulukob sa kanya. Amen. Hallelujah. Kaya nga kailangan talaga ang Holy Spirit, hindi yung spirit of this world. Amen. Kaya nga ngayon sabi niya, hindi na ako mapasok ng Wednesday.
Doon ako sa outreach. Di ba? Sabi ko, God will provide. Amen. So, yung mga himala na nangyayari po sa atin, yung pagbabago, it preach. Sabi niyo, it preach. Yung mga gumaling, mangaral kayo. Sabi niyo na, hindi naman kailangan na marami kayong verse eh. Sabi niyo na, pinagalingan ko ni Jesus. Nag-pray. Katulad nung si Yung Gichu. Gumaling sa tuberculosis. Yung pala may purpose siya. Pinagaling. Di ba? Pinagaling si Yung Gichu. Mula sa TB. O pagkagaling, hindi naman siya, ay okay na ako, masaya na ako, masaya ng pamilya na. Hindi, nagpagamit siya kay Lord. Kaya ang dami, almost 1 million ang kanyang miyembro sa Korea. At nagkaroon ng great revival sa Korea because of his life. Isa lang yun. Yung outreach natin, dami. Hallelujah. Kaya yung mga outreach leader natin, revivalist yan. Magdadala ng revival at pagbabago at ang buhay mo. Magdadala ng revival sa pamilya mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magdadala ka ng revival. No? Kaya nga sinabi, no? Acts 1:8, you will receive power. Power. Walking in the Holy Spirit is not that we can have miracles, but to see people come to know Jesus. Ang anointing po natin ay hindi para lang sa himala. Na pag may nagpray ka, may gagaling, may mabubuhay, may magbabago. It's just a tool. Yan lang po ay senyales. Pero ang pinaka-purpose po kung bakit may himala ay para may lumapit kay Jesus. Amen? Malinaw po. Every miracle, every breakthrough, every blessing is assigned to this generation for the people to meet and encounter Jesus. Payayamanin ka, palalakasin ka, no? Gagawin kang successful para makita si Jesus sa buhay mo, makita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, at ma-meet at ma-encounter nila si Jesus. Sino nagpagaling sa'yo? Kaya alam niyo yung lumpo sa Acts 3:1, may ganun ulit na nangyari. Yung lumpo nakalakad sa panahon ni Peter. Alam niyo yung ginawa nung lumpo na yon, nagtatatalon siya, pumunta siya sa templo, nagdadadance siya doon. No? Kaya alam niyo sa kanyang dati itong lumpo O ba't ngayon nakakalakad na to? 38 years yan sa 38 years yan doon sa gate ng templo. Ngayon lakad na, nakakatalon pa, nakakasayaw pa. O ngayon, madaming na born again dahil sa pagsayaw niya. Bakit? Dati kasing lumpo. At sabi ni Peter, bakit kayo nagtataka? Ba't nagtataka kayo? Hindi kami ang nagpagaling dyan. Ang nagpagaling ay si Jesus. Kaya 5,000 ang nakakilala kay Jesus at tumanggap dahil sa lumpo na nagsasayaw at nakita yung dati niyang buhay, ngayon binago na. Amen! This layman's miracle was just a sign that men will meet Jesus and get saved. Our miracles will just a sign. Sabihin mo, sign lang yan. Senyales lang yan na ang mga tao ay makakakilala kay Jesus. Yung sakit mo na gumaling, senyales lang yan na maraming makaka-encounter kay Jesus at maliligtas sa Kogyo. Nabalitaan, gumaling, mag-asawa pa yan Grabe, matindi. Hindi lang isa, 2 pa. Imposible, pero sa Diyos walang imposible. Bakit pinagaling? Kasi nakita ni Jesus na sa lugar na yon, pag nabalitaan na may gumaling, lalapit sila kay Jesus at mananampalataya na siya ang tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya bakit tayo pinupuno ng Diyos ng mga himala? Bakit? Bakit? Hindi para lumigaya tayo at mawalan tayo ng problema. Binibigyan tayo ng himala ng Diyos para ipakita sa generation na to na may Kristo, na may magliligtas. Amen. Hallelujah.
So we need to live our lives to bring our generation to Jesus Christ. Katulad ni Mordecai, sinasabi niya at sinasabi sa atin ngayon, katulad ng sinabi ni Mordecai kay Esther, sabi niya, this generation is dying. You need to save them. Inilagay ka sa platform na yan. Nilagay ka sa position na yan. Not just for nothing. Ginawa kang engineer, ginawa kang businessman, ginawa kang missionary, ginawa kang pastor, ginawa kang leader, ginawa kang teacher, not for nothing. You need to save people because your generation is dying. The students are dying. Bakit ka naging guro? Bakit ka nakapasa sa DepEd? Alangan naman, dinala ka dyan para lang magkaroon ka ng GSIS membership at mga utang. Diba? Hallelujah. May purpose si Lord. Tama. May purpose si Lord. Bakit nandiyan ka sa call center agency na yan? May purpose si Lord because the generation is dying. Hallelujah. Imagine mo si Esther, dating orphan, walang kaalam-alam, walang kapag-asa, naging hari. Ikaw na dating wala namang kaalam-alam, tayong walang kaalam-alam, walang kamuang-muang, hindi kayang magsalita, mahiyain, nabubulol. Pero inilift up tayo ng Panginoon. Bakit? Because the generation is dying and we need to speak for Jesus. Sabi ni Mordecai kay Esther, sabi kasi ni Esther, Uncle, I cannot. I'm beautiful. I am the idol of the public. I cannot do it. Otherwise, baka po ako mapatay ako, di ako pinapatawag ng hari. Sabi ni Mordecai, Esther, gising ka. Tinawag ka for such a time as this. Di-raise up ka for such a time as this. Kasi kung hindi ka magre-reply at magre-response, magre-raise up si Lord ng iba. Pero hindi ako sigurado kung maliligtas ang pamilya mo at ikaw. Huwag kang matuwa na nasa palasyo ka. Okay ka na, hindi ka pa safe dyan. Huwag kang magkampante na okay ka na. Okay ng business mo, okay ng profession mo, may asawa ka na, may anak ka na. You were born for such a time as this to save your generation. Huwag kang makampante na good looking ka. Tingnan mo yung katabi mo. You're famous ka, successful ka, mayaman ka because God has a purpose on your platform. Amen? Hallelujah. We walk in the Holy Spirit to go to our purpose in our assignment. Sabihin mo sa katabi mo, may assignment ka, kapatid. May assignment ka. Ang assignment ay hindi lang para sa pastor. Ang assignment ay hindi lang to selected people. It's a lie. Hindi naman sinabi ni Jesus, go and make disciples. Only the pastors. Pastors, evangelists, leaders, go and make disciples. Workers, selected to yung iba hindi, excuse na yan, yung iba pwede nang Sabi niya, go and make disciples of all nations, pastor the nation. Teach them to obey all that I have commanded you. You pastor the nation. You pastor your family. You pastor your company. You pastor your friends. Pagpastoran natin yung mga nasa malapit sa atin. Paano ba paibig sabihin ng pagpapastor? Pagiging nanay, pagiging spiritual nanay, spiritual tatay. Na magkaroon tayo ng concern sa kanilang spiritual being. Na alam natin ang katotohanan, alam natin yung dapat na ipamuhay, ituro natin. That's being a pastor. May anak ka, pagpastoran mo anak mo. Huwag mo minsan hindi, may pastor naman yan, sa Jagia. Una tayo maging pastor sa anak natin. Una tayo maging pastor ng asawa natin. Amen. Hindi, ang pagpapastor na hindi lang do's and don'ts. Pero andyan yung pagmamahal. Tama, pagsiset ng example, pag nandiyan ka every time that they need you.
We walk in the Holy Spirit because we have an assignment. Influence comes when you begin to walk. When the Holy Spirit says something happens. Amen? God gives you an opportunity to share your faith. Pakitugtugan na ako. Kasi baka hindi ako tumigil dito. Ate, marami pang gustong sabihin ng Holy Spirit sa atin. Pero dahil ang oras natin, Joy, sino ba? Hindi ka ba kinakausap ng Holy Spirit? Ha? Sino sa inyong dalawa? Palagay ko kinakausap na kayo, di na kayo tumatayo eh. See? Ang influence natin, wag nating dinidepend din lang natin, hindi sa pera. Hello? Our influence does not depend on money. Huwag sabihin, hindi, pag marami na akong pera, pag professional na ako, ang Holy Spirit magbibigay sa inyo ng influence. Just begin to walk with the Holy Spirit. Submit. Follow. Amen? Exalt Jesus. Tsak sasamahan ka ng Holy Spirit. Bibigyan tayo ng opportunity ng Diyos, ng Holy Spirit, mag-share ng faith. Actually, every situation is an opportunity. Every encounter with people is an opportunity to express our faith, to exalt the name of Jesus. Hindi naman yung tipong parang magtatang sa'yo, yung bararabababach ka. Di ba? Tapos mag-share tayo. Hindi yun. Yung love ni Jesus nagmamanifest. Manifesting ang love. Manifesting ang forgiveness. Right? Manifesting ang awa. Manifesting ang nagkamali. Hindi patawarin mo. Manifesting ang forgiveness ni Jesus doon. Imagine mo, Kristiyano ka na, di ka pa nagpapatawad. Hindi nagmamanifest yung forgiveness ni Jesus sa'yo. Yung nagkamali, hindi, dapat sa'yo, parusahan. Wala nang pagkakataon, kailangan mahirapan ka muna bago ka, kailangan lumakad ka ng paluhod. Hindi biyaya, hindi yan grace ni Lord, hindi yan grace ni Jesus. Amen. Jesus manifesting in our lives. It is an opportunity to share our faith. Many ways. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, ito ang conclusion ko. Everything that we have is temporary. Our career is temporary. Our calling is eternal. Yung career mo, temporary lang yan. Pag di ka na kailangan ng boss mo, resign na. Ang tawag dito, mag-retire ka na. Pero yung calling mo kay Lord, eternity yan. Yung career mo will change throughout seasons. Panapanahon yan. Pero your calling never changes. Your career, yes, it gives you money. But your calling gives you eternal significance. Your career requires education and connection. But your calling requires the Holy Spirit and anointing. Our church exists to plunder hell and populate heaven. Why the church exists? Para nakawan natin ang impyerno. Kunin natin yung mga kaluluwang papunta sa impyerno. I-plunder natin. I-empty natin yung hell. Ulitin ko po. I-plunder natin ang hell. Empty hell and populate heaven.
Paramihin natin yung papuntang langit. Paramihin natin yung gustong sumunod sa Diyos. Paramihin natin yung gustong magmahal sa Diyos. Paramihin natin yung gustong maglingkod sa Diyos. Alam mo pa, prayer ko kanina, sabi ko, more than these children to become successful, yung mga batang pinag-pray natin, hindi lang success ang pinag-pray ko sa kanila. Kundi ang prayer ko sa kanila, Lord, na sa buhay nila, mahalin ka nila ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Na sa bawat desisyon na gagawin ng mga batang ito, ikaw ang laging i-consider. Amen? Dahil kapag mahal na nila si Lord, kahit hindi mo yan bantayan, hindi mo yan kokontrolin. Amen? Alam nilang magdesisyon dahil mahal nila si Lord. Amen? Hallelujah! We share the gospel. We preach Jesus. We preach the cross. We preach the blood of Jesus that is stained in Calvary that changes people, and then we will gonna disciple them. Amen? God doesn't want just to fill the church. He wanted to empty hell. Hindi lang para punuin ng church, kundi para ubusin natin ang mga papuntang impyerno. God wants us to win the lost. The Holy Spirit, He gave us the Holy Spirit so we can win people to Jesus. We are not alone. We are not alone in this journey. Yes, the truth is, mahirap talagang maging tao sa mundong ito. Pero kapag kasama natin ang banal na Espiritu, walang mahirap. He will gonna empower us. Lahat ng imposible magiging posible. Mahirap maging nanay, maging pastor ng church na walang kapartner, na walang asawa. Magpapalaki ka ng 6 na anak. Magpapaaral ka ng 6 na anak. Magde-disciple ka ng 6 na anak at ng buong church. It's impossible for me to do it. But I can do it because of the Holy Spirit. Hindi po ako yun. Kaya ikaw may magagawa ka pang malaki. Maraming maliligtas na tao dahil sa buhay mo. At yung hinihingi mo ngayon na panalangin, may mga kulang sa buhay mo. Ang tagal mo nang hinihiling, ang tagal mo nang ipinapanalangin. Isang araw, tutugunin ni Lord. Ang tawag dyan, himala. At siyang himala na yan ay magiging patotoo sa maraming tao. At ang mga tao makakarinig ng yung patotoo ay lalapit kay Kristo. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Hayaan lang natin na isulat ng banal na Espiritu ang istorya mo. Magpasubmit ka lang. Kung may pinagdadaanan ka, sige, isusulat ng banal na Espiritu, pero magpasubmit ka. And time will come. Bigyan ka niya ng instruction, sumunod ka lang. Kahit masakit, kahit di mo naiintindihan, kahit nag-iisa ka na lang, kahit wala nakakaintindi sa'yo, sumunod ka lang. And one day, your life will speak to the people. Hallelujah. Walang buhay dito na walang mensahe. Walang buhay dito na walang istorya. Lahat ng buhay na may istorya dito, nadapa ka man, nagkamali ka man, istorya mo pa rin yan kung paano ka bumangon at kung paano ka pinatawad ni Jesus, kung paano kanya binigyan ng pagkakataon, yan ang mensahe mo sa tao. Hindi yung perfect tayo. Marami tayong flaws, marami tayong kailangan. Marami tayong kailangan himala. Kaya sabi ng Bible, wala makakapagmalaki. Wala rin makakapag-judge. Kaya alam nyo, yung istorya mo ngayon, sinusulat ng Holy Spirit. And one day,
It will testify to the people that Jesus is alive. Amen. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit has been given to us not to give you a ministry, but to fulfill your calling, your assignment. Let us walk into the world with the Holy Spirit. Hallelujah! Hindi ka hinihintay ng Holy Spirit na maging perfect. The Holy Spirit will the one to perfect you. What He is waiting is for your surrender. For your willingness to follow Him. Lord, ang hirap. Tulungan mo ako. Sabi ng Holy Spirit, sige anak, kakayanin natin yan. Andito ako, hawak ko kamay mo. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iwanan. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang Holy Spirit hindi katulad ng tao na pagka may inayawan sa'yo, iiwanan ka. Pero sa panahon na lumapit ka, tumawag ka sa banal na Espiritu, sabihin mo, Lord, help me. Gusto ko magbago. Lord, help me to do it, to overcome it. Lord, tulungan mo ako sa ministry na to, sa outreach na to, bago to sa akin. Hindi ko to dati ginagawa. Sabi ng banal na Espiritu sa'yo, sige lang, hawak-hawak kita. Di kita iiwanan dito. Kaya sa atin, ano man ang mangyaring magaganda, himala, wala tayong ibang itataas kundi ang pangalan ni Jesus. Dahil ang banal na Espiritu ang nag-empower sa atin. Hallelujah. Amen ba? Mga anak. Alam niyo po, sa umagang ito, gusto na magpakilala pa ng lubos ng Holy Spirit sa generation na to. Kasi minsan po ang Google ang nagiging all-knowing natin. Tama ba? Google. Pag may hindi tayo alam, search agad kay Google. Search sa YouTube. Pero hindi na natin sinesearch ang Holy Spirit. Holy Spirit, the Holy Spirit is our God. He is faithful. Ang YouTube, ang Google, yes, makakuha ka information. Pero hindi ka niyan kayang mahalin. Ang Holy Spirit, mahal ka. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay pumikit. At itaas mo ang kamay mo if you acknowledge the Holy Spirit in your life. Maraming beses mo nang narinig ang mensahe tungkol sa banal na Espiritu. Time and time again, ipapaalala niya sa generation na to. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Hallelujah. Sige, pwede mo siyang kausapin kahit sa isip. He is all-knowing. Speak to the Holy Spirit and He will speak to you. Hallelujah. Lord, Holy Spirit, alam niyo po, ang pangangailangan ng inyong mga anak. Alam mo, Panginoon, ng takot, walang nalilingid sa'yo, yung mga takot namin, yung mga lihim na meron kami. Lord, sinusurrender po namin sa'yo. Sige, kung may gusto kang isurrender sa Holy Spirit ngayon, sige, surrender mo. Kung yan ay sinurrender mo na noon pa, at nabalikan mo, isurrender mo ulit. Bumalik ka kay Lord. Bumalik ka sa Holy Spirit, Lord. And let the blood of Jesus once again wash away all the sins in your life. All the sins in our lives. That is walking in the Holy Spirit. Hallelujah. That's living a life in the Spirit. Overcoming. 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 The grace of God is abounding in your life. Abounding, abounding, abounding.
Abounding, abounding grace. Hallelujah. In our midst. In our midst, sa kalagitnaan ito, the grace of God is abounding in you. The abounding, abounding, abounding. And God is affirming that none could separate us from the love of God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Huwag mong isipin. Huwag mong tanggapin yung kasinungalingan na hindi ka natatanggapin ng Diyos, na hindi mo na kayang bumangon. That's a big lie. Oh, sabi niya, lahat ng nagmamahal sa Kanya, lahat ng lalapit sa Kanya, He will make all things to work together for good. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Na kahit ang pinakapangit na istorya ng buhay mo, kaya niyang gawing maganda at maging testimony. Hallelujah. Focus. Focus on Him. Focus. Huwag ka mag-focus sa ano mo, sa kahinaan mo. Mag-focus ka kay Lord. Mag-focus ka sa Holy Spirit. The more you focus on the Holy Spirit, the more that He will gonna empower you. The more you focus on the Holy Spirit, mas lalo mong makikita kung gaano siya kapangyarihan. Yes, Lord. The more you focus on the Holy Spirit, the more that you will see the miracles in your life. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on. This is the best time. No? Andito po ang presensya ng banal na Espiritu, ang presensya ng ating Diyos. Kung meron po tayong pinagdadaanan sa pamilya natin, huwag natin lagyan ng ending, huwag natin lagyan ng tuldok. Wala pong mahirap sa Diyos. Wala pong mahirap sa banal na Espiritu. Ibigay mo sa banal na Espiritu ang iyong pamilya. Any concern in your family. Hallelujah. Come on, let the Holy Spirit hear the people of God. Hallelujah. 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 Never give up on yourself as well. The Holy Spirit is not giving up on you. Di pa siya tapos sa'yo. Di pa tapos ang banal na Espiritu sa'yo. Sumusulat pa siya ng story. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Buong pagmamahal. Sabi niya sa'yo, anak, maghintay ka lang. Hindi pa ako tapos isulat ang storya mo. One day, the people will read. They will gonna hear the story of miracle. Your story of miracle. Hallelujah. He will make a way in your life. The Holy Spirit will make a way in your life. The Holy Spirit will create in your life. The Holy Spirit will produce in your life. He's not yet done. He's not yet finished. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng opinion ng tao. Listen to the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. Mga kapatid, grabe po, abounding ang grace ng Lord sa oras na to. Abounding ang grace ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Yesus, ng Ama sa oras na to. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord.
Amen. Hallelujah. We are in the time, tayo po ay nasa panahon na ang banal na spirito po ay active. The church cannot exist without the Holy Spirit. The harvest is not possible without the Holy Spirit. He is our all in all. He is your all in all. Hallelujah. Kahit di mo siya napapansin, nandyan siya. But he need to be activated in your life. Talk to Him. Time and time again. Huwag kang maya. Huwag mong ipigilan ang sarili mo. Huwag mong hayaan na ang guilty feeling ay pigilan kang lumapit sa Diyos. Kausapin siya. Gusto niya humiling ka ng malalaking bagay. He will gonna direct you. You can inquire the Holy Spirit, Lord, anong gagawin ko susunod? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ano man yung mga dinudulog mo ngayon, taas mo lang sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Mahirap sa Diyos. Mahirap sa Diyos. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Susunod ka na sa himala. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Huwag kang tumigil ng paghingi kay Lord. Yung mga nangangailangan ng himala, yung mga gustong magkaanak, come on, you ask God. Hallelujah! Your miracle is on the way. He is our miracle working God. Hallelujah. God can produce. The Holy Spirit can produce cells. Hallelujah. Inside of your womb. Nothing is impossible with God. Sa pamilya mo, you speak life. God can create a new relationship, a refined relationship inside your home. Hallelujah. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. For the last time, come on, declare, hallelujah, Holy Spirit, walang mahirap sa'yo. Ano man ang sitwasyon po namin, hallelujah, we can overcome. Because you are the omniscient God. You are the omnipotent God. The omnipresent God. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang
sa Diyos. Hallelujah! Kapatid, anak, ano man ang sitwasyon mo ngayon, walang mahirap sa banal na Espiritu na nasa iyo. Nasa iyo ang legs, meron kang paa, nasa iyo ang binti. Yan ang banal na Espiritu ng buhay mo. You can walk victoriously in this life. You can walk victoriously on earth because the Holy Spirit is upon you. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we acknowledge you. Holy Spirit, we surrender to you. Holy Spirit, Holy Spirit, speak to us. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Ngayon, hawakan mo yung binti mo. Hawakan mo yung binti mo. Sige, i-move mo siya. No? Pwede ba tayo magkaroon ng gesture? Sige, ilakad mo. Move forward. Move forward. Move forward. Diba? You're able to walk. At kung saan ka gustong pumunta ng binti mo, ng paa mo, nakakapunta ka. Amen. That reminds you that the Holy Spirit is within you. And you can walk victoriously. You can walk forward. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakas na palakpak sa Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At bago natin tapusin to, no, hindi pwedeng hindi natin exalt ang pangalan ni Jesus. Lahat ng gustong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ito ang mensahe ng banal na Espiritu sa bawat generation, from generation to generation. Receive Jesus Christ in your life, who died on the cross and rose again after 3 days. Make Him your Lord and make Him your Savior. Amen? Hallelujah! Na hindi ka lalabas sa lugar na ito na hindi mo siya tinatanggap bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Hindi ka magre-receive, hindi ka tatanggap ng relihiyon. Tatanggapin mo ang iyong tagapagligtas na nagmahal at namatay para sa iyo at nagligtas. Amen? Sige, taas mo lang ang kamay mo. If you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Hallelujah! Jesus, maraming salamat po na ibinigay mo ang iyong buhay upang mamatay sa krus para maging kabayaran sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Humihingi po ako ng tawad sa oras na ito. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. At simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala po ako na namatay ka sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Salamat po at salamat sa banal na Espiritu. Tinatanggap ko ang kapatawaran, tinatanggap ko po ang katagumpayan sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah! Hallelujah!